Hallelujah. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow. All your ways are good, and all your ways are sure. And I will trust in you alone, high above my life, high above my life. And I will trust in you alone, in you alone. Where you go, where you go, I go. Where you stay, I stay. When you move, I move. I will follow you. Who you love, I love. Now you serve, I serve. In this life I lose. I will follow you. I will follow you. Yeah. Light it to the world, light it to my life. And I will live for you alone. You're the one I see, you're the I will find. All I need is you alone, and you alone. Where you go, I go. Where you stay, I stay. When you move, I move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I serve. In this life I lose. I will follow you. Where you go, I go. Yes, Lord. Where you stay, I stay. When you move, I move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I serve. In this life I lose. I will follow you. Yeah. I will follow you. Yeah. I will follow you. In you there's life everlasting. In you there's freedom for my soul. In you there's joy, unending joy. And I will follow. Where you go, I'll go. Come on, church, let's sing Where it. you stay, I stay. Just declare it this morning. Move, I move. I will follow Who you love. you. Who you love, I love. How you serve, I serve. If this life I lose, I will follow you. Where you go, I go. Where you stay, I stay. When you move, I move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I serve. If this life I lose, now where you go, where you go, I go. Where you stay, I stay. When you move, I move. I will follow you. Who you love, I love. Now you serve, I serve. In this life I lose. I will sing again. Where you go, where you go, I go. Where you stay, I stay. When you move, I move. I will follow who you love. Who you love, I love. How you serve, I serve. If this life I lose, I will follow you. Yeah. I will follow you. Yeah. I will follow you. Hallelujah. Yes, Lord. Patuloy po na papuri sa ating pangalan sa Diyos.
na buhay. Hallelujah! Thank you, Jesus. Oh, dear God, we ask for your favor. Come and sweep through this place. Oh, we desire you. And I just wanna be with you, dwell in your presence, oh God. Oh, I want to walk with you. And I this mountain, and I step on the shore, and I have chosen to follow and be by your side forevermore. Tell me what you want me to do, Lord God. Tell me what you want for my life. It is yours, oh God, it is yours. Do your will, have your way. Be Lord God in this place. Oh, I want your will to be done. And I will climb this mountain, and I step on the shore, and I have chosen to follow and be by your side forevermore. And I will climb this mountain, and I step on the shore, and I have chosen to follow and be by your side forevermore. Tell me what you want me to do, Lord God. Tell me what you want for my life. It is yours, oh God, it is yours. Do your will and have your way, be Lord. be Lord God in this place. Oh, I want your will to be done. Come on, climb this mountain, as I step on the shore, and I have chosen to follow and be by your side forevermore. And I will climb this mountain, and I step on the shore, and I have chosen to follow and be by your side forevermore. Hallelujah. Praise Jesus. Lord, we just want to say thank you, O God. Sa umaga pong ito, Panginoon.
Lord, sa aming pagsamba, Panginoon, Ikaw yung patuloy, Panginoon Diyos, na maghari. Ikaw yung maiangat, Panginoon, sa bawat buhay po ng bawat isa sa araw po na ito, Panginoon. Yes, Lord, maraming beses, O God, kami po ay nagkakamali. Bagos, Lord, nariyan ka pa rin patuloy, O God, na inaabot ng iyong kamay sa amin, O God. Upang patuloy namin na maintindihan, Lord God, that Christ is enough, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, sa umaga pong ito, O God, hayaan na tanggapin ang bawat awitin po namin na lalabas sa aming mga bibig sa umaga pong ito. Lord, hindi po yung kalooban namin bagkus yung kalooban mong masunod sa araw po na ito, Panginoon. Lord, may you continue to purify our hearts, Lord God. Na wala po kaming naisin na iba kundi ikaw lamang sa umaga pong ito, O God. Manahan ang iyong banal na Espiritu, mag-manifest, Lord God. Hindi po yung aming kalakasan bagkus, Lord God, yung kalakasan nung nagmula sa iyo, Panginoon. Sa umaga pong ito, O God. Salamat po, Lord. Buong puso, buong kalakasan, Lord God, ang aming ibibigay sa iyo sa umaga po ito, Lord God. Hayaan mo na i-surrender namin, Lord God, with obedience, Lord God, ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Sapagkat itong buhay na ito ay sa iyo lamang, O Diyos. Wala pong amin, Lord God. Kaya, Lord, itong buhay na ito, itong kaluluwang ito ay, Lord, niaalay namin bilang buhay na handog sa iyo sa umaga pong ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Sing it again, Christ is enough. Christ is my reward, all of my devotion. Now there's nothing in this world that can ever satisfy. Through every trial, my soul will see no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is my Lord, the joy of my salvation, and this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is
God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in Him. Everything I need is in Christ. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in You. It's everything I I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Come on, let's sing it out. I have decided to follow Jesus. no turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Sing Christ. Christ is
palakpak para sa ating Panginoon sa umaga pong ito. For He is good in our lives. Hallelujah! Praise God. Minsan pa pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Yung palakpak na yan ay para sa ating Panginoon, ha? Amen? Kasi minsan marami tayong mga pinalalakpakan. Amen? And then, tayo, we are dancing, we are marching, we are clapping, we are shouting, because we worship God. Amen? Hallelujah! So, good morning po sa bawat isa. And nais ko lamang pong uling i-welcome po ang lahat ng narito ngayon. Thank you for coming. Praise God. So, Mami, welcome po. Salamat po sa pag-join sa ating Sunday service. Sister, brother, salamat. Salamat po sa inyo lahat. Amen. Sis, ate, no? Salamat po at sama-sama natin ni-honor yung ating Panginoon. Amen. Sa pakikinig, pag-aaral ng kanyang mga salita sa umaga pong ito. Hallelujah. So, let's pray. Minsan, tayo pa tayo, mga kapatid. Tayo at tayo po yung manalangin. Praise God. Heavenly Father, Lord, we thank you po sa araw po na ito, sa umaga pong ito, na yung ibinigay po sa amin, O God. Lord, ikaw po yung maitanghal, ikaw po yung maitaas, Lord God, sa araw po na ito. Lord, patuloy mo akong ibaba upang ikaw yung maitaas po sa akin, Panginoon. Lord, gamitin niyo po ako bilang vessel ng iyong mensahe, Lord God, sa umaga pong ito, Panginoon, at clearly na ma-communicate, Panginoon, sa bawat puso, sa bawat isip po ng bawat isa, kung ano po yung nais mong sabihin, iparating, i-reveal sa bawat kapatiran kong narito ngayon, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa araw po na ito. I-bless niyo po yung bawat isa ng iyong mga salita, Lord God, kung sino man po, Panginoon, sa mga kapatiran narito ngayon, may pasanin, may bigatin sa buhay, Panginoon, may sakit, Lord God. Lord, ikaw po yung mag-provide at ikaw po yung Diyos na magpagaling, Lord God, sa araw po na ito. Sa mga kapatiran naming wala pa po dito, Lord, pag-iingat, proteksyon, Lord God, ang iyong ibigay, Panginoon, sa mga kapatiran po naming nayaon, Panginoon. Salamat po sa araw po na ito. In Jesus' name, Amen. Praise God. Praise God. So, last week, napag-usapan po natin yung ating pang-tatlong linggo, pang-third week po ng ating series na Living a Fruitful Life. Amen? Yung ating topic po ay nasa abiding in Christ. Amen? Yung pananatili kay Kristo. Pero salamat sa Diyos dahil hindi po natin siya natapos. Natapos lang po natin yung unang puntos. Amen? First point lang po yung ating pag-usapan sapagkat meron pong sinabi, meron pong in-reveal, meron pong gustong iparating po sa atin yung Banal na Espiritu po noong Sunday. Amen? Hindi ko na po yun uulitin. Kung gusto niyo pong i-check, i-double check, meron po tayong YouTube channel. Amen? Balikan niyo po doon. And then please like and share. Amen? At mag-comment lang po tayo doon. Amen? And just let us know kung ano po yung inyong na-receive na mensahe mula sa ating Panginoon pag nabalikan niyo po yung ating message po last Sunday. Amen? So, ituloy po natin yung ating tema sa araw po na ito, living a fruitful life. Amen? Living a fruitful life. My question is, meron na bang development? Meron na bang growth? Amen? May nangyayari na ba? Na maganda? May transformation na ba? Amen? May nabago na ba? Amen? Pastor, meron na po. Praise God. Praise God. Tuloy-tuloy po natin. Tuloy-tuloy po natin yan. Amen? At patuloy rin tayong manatili sa ating Panginoon. Amen? So, John chapter 15, verse 4 to 7, yan po yung ating base scripture po na ating pinag-aralan from last Sunday and itutuloy po natin ngayon. So sabi po dito, abide in me and I in you.
As the branch cannot bear fruit itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Verse 5, I am the vine, you are the branches. Sabi mo nga sa katabi mo, you are the branches. No? Ikaw yung sanga. Amen? Dahil ikaw yung sanga, dapat huwag kang maputol. Amen? Mula doon sa vine. Amen? Sa mismong puno. Hallelujah? So tuloy po natin, He who abides in me, and I in Him, bears much fruit. For without me, sabi ni Jesus, you can do nothing. Wala tayong magagawa without Christ sa ating mga buhay. Amen? So verse 6, if anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire. Amen? Naalala niyo yung mga na-prune po? Yung mga natanggal doon sa halaman po natin, nawala yung halaman natin ngayon. Amen? Pero nandoon, silipin niyo mamaya, nag-grow na, maganda na itsura niya. Amen? Naarawan na, nakatayo na lahat, na-prune na rin natin, natanggal na natin yung mga unnecessary na mga bagay na nagsasanhi, nagkukos upang hindi po yun mag-grow ng maayos. Amen? So, yung mga natanggal natin, tinapon na natin, ewan ko kung saan na napunta yon, sa basurahan, o baka nasunog na rin. Amen? So, yun po. Tuloy po natin. Verse 7, if you abide in me, and my words abide in you, you will ask, no, what you desire, and it shall be done for you. Amen? Dito sa portion of scripture po na ito, kailangan po natin ng pananampalataya. Tiwala na mangyayari po yung mga ating mga panalangin, yung ating mga request sa ating Panginoon. Hallelujah! So dito sa scriptures na ating binasa sa umaga pong ito, 7 beses, 7 times na nabanggit yung salitang abide. Kasi yun po yung ating topic sa araw po na ito. Amen? So naalala nyo, nabanggit po natin nung nakaraan, pag ilang beses na ulit, na repeat yung salita, ibig sabihin po, kailangan po natin makinig. Kailangan natin talagang mag-focus. Kasi may gustong sabihin na importante yung Panginoon sa atin sa pamagitan ng salita po yun. Hallelujah! So sabi doon, kailangan merong close attention. Yung attention mo, ituon mo doon. Diba? Kagaya ngayon, may nagsasalita, yung attention nyo po ay nasa akin. Diba? Nakikinig po kayo. And then si Jesus, nung nagsasalita si Jesus towards to His disciples, pakinggan niyo ito kasi ilang beses ko itong inulit-ulit. 7 times. Abide, 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 abide. Manatili, 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 manatili. To stay, to stay, to stay, to stay, to stay, to stay, to stay. Dagdagan natin, to be present, 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 to be present. Sabi mo sa katabi mo, be present. Amen? Repetition is good. Kasi minsan, madali tayong makalimot. Maganda pong ulit-ulitin po sa atin. Amen? And then repetition is a matter of learning. Okay? Naunawaan po natin yung gusto ko pong i-communicate po sa inyo. No? Na palagi lang tayo manatili.
doon sa source na kung saan nanggagaling yung kapangyarihan. Yung tunay na kalakasan. Amen? So yung first point po natin nung last Sunday is meno. Because the word abide sa Greek word is meno. M-E-N-O para maisulat po ninyo. Amen? Ang ibig sabihin po nun is to stay. Sabi mo sa katabi mo, to stay. Yun nga, to abide. Sabi mo sa katabi mo, sige, sabi mo. Ayaw makinig, medyo tapikin mo ng konti. Abide. And then sabihin mo, to continue. Sabihin mo, to dwell. And then, to endure. Isa pa nga, to endure. Parang ang sarap pakinggan, no? To endure. Na kahit umuulan. Sabi mo. Na kahit na mainit, pupunta ako sa church. Dahil mabuti yung Diyos sa akin. Minsan pa, to endure. Na kahit na dumaan ako sa pagsubok, lalagpasan ko yon. Just to inquire in His temple. Ibig sabihin po, to learn from God. To learn from His Word. Amen? Next is, to be present. Minsan pa, sabihin natin sa mga katabi natin, to be present. Then, gagalak ako. Sige, sabihin mo sa katabi mo para yung mga hindi mo pakilala na mga pangalan, makikilala mo na siguro mamaya kasi very close na kayo kasi nag-uusap ko Sabihin mo, be present. Amen? Huh? Sabihin mo sa kanya, huwag kang umabsent. Yeah? Ulit-ulitin mo, huwag kang umabsent. So, to stand. To tarry. Tarry means to stay longer. Amen? Sabi nga kanina ng kapatid natin sa likod kanina, si Pastor nakainom na naman ng energy drink, baka mag-over, naman tayo, overtime. To stay long. Amen? Have you experienced, naranasan mo na ba kapatid, nung gumising ka ng umaga, na parang ayaw mong umalis. Yung gusto mo lang manatili lang doon sa bahay, na? Manatili lang doon sa iyong minamahal. Amen? Na manatili lang doon, magpahinga. Naranasan mo na ba yung ayaw mong umalis kasi gusto mong mabless ka ng Panginoon? Naalala niyo yung na-mention natin last Sunday? Si Jacob, nakipag-wrestle, nakipagbuno kay God. And then buong gabi, and then sabi niya sa Diyos, I will not let you go. Hindi kita hayaang umalis hanggang sa i-bless mo ako. Yun yung ibig sabihin po ng tarry. To stay longer. Amen? Kasi tayo, normal sa ating mga sarili, ating mga buhay, no? Palagi tayo nagmamadali. Yeah? Punta dyan, mamaya ko, sige, alis na ako kasi may mga rami pa ako ginagawa. Very busy. No? Very busy. Karamihan, late na nga na dumating, sila pa yung mga gustong umalis. Agad.
Oh, amen, sabi ni baby. No? Hallelujah. To stay. Hindi ako aalis sa lugar na yun hanggat hindi ko nararanasan, nararamdaman yung presensya ng Panginoon sa buhay ko. Yun yung ibig sabihin nun, kapatid. Pero alam mo, sa realidad, pag hindi importante sa atin yung isang bagay, nagmamadali tayo palagi. Pero pag importante sa atin yung isang bagay, mag-i-stay tayo doon kahit whole night, whole day, day and night, night and day. Yeah. Lalo na pag yung alam natin, blessing. Yeah. Kwarta. Yan. Sige, stay tayo dyan kasi maganda yan eh. Yeah. Stay ako dyan, magtrabaho ako buong araw kasi pera yun eh. I'm not saying na mali. No? But you need to be balanced. Amen? What matter most is the Lord. Praise God. I will not let you go unless you bless me, Lord. Yun yung napakagandang aral po sa atin. Pag sa prayer mo, devotion, di ba, minsan ayaw mo nang umalis kasi na-excite ka na. Di ba? Sino na-experience dito na nagising ng madaling araw, no? Ngayon, nag-devotion, ayaw nang itigil. Di ba? Gumising ng 2:00 na madaling araw, mamaya konti, hindi na ayaw nang matulog kasi na-enjoy na yung presence ng Panginoon. Na-experience na ba natin yon? No? Gumising ako ng 3:00, gumising ka ng 4:00. And then nagbasa ka ng Bible, hindi yung nagbasa ka ng mga news feed sa Facebook. Basa ka ng Bible, nag-aral ka ng salita ng Diyos kasi alam mong may gustong sabihin yung Panginoon sa buhay mo. Mga ilang mga bagay na gustong sabihin ng Panginoon sa buhay mo na kailangan mo matutong mag-evangelize. Amen. Mga bagay na gustong sabihin sa iyo ng Panginoon na kailangan mong magmahal ng kapatiran, na mahalin yung kaaway mo na kahit na inaaway ka nila. Na mayroong gustong sabihin yung Panginoon sa atin na, wag mong i-miss yung meeting, ibig sabihin yung Sunday services, yung mga gawain, kasi matututo ka doon ng mga salita na mula sa Panginoon. Gumising ka na umaga na excited ka kasi may gustong sabihin sa iyo yung Panginoon na kailangan mong magpatawad. Ginising ka ng Panginoon kasi may gusto siyang sabihin sa iyo na kailangan mong mahalin yung asawa mo. Amen? Praise God! Ngayon, dumako na po tayo sa pangalawang puntos po natin kasi baka mag-stay talaga tayo dito na matagal na naman. Amen? So, point number 2, apart from Him, you can do nothing. Apart from Him, you can do nothing. Sabi sa verse 5 na ating binasa, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, sino yung mananatili sa akin, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. Wala tayong magagawa without Christ in our lives. Amen? Kapatid, apart from Christ, it leads to spiritual death. Apart from Christ, it leads to spiritual death. Anong ibig sabihin ng spiritual death? Ibig sabihin, mga kapatid, you are disconnected
with God. Hindi natin namamalayan. Kasi hindi na tayo naka-abide sa Kanya. Hindi na tayo nananatili. Hindi na tayo nag-stay. Hindi natin alam, paunti-unti tayong nadidisconnect sa Diyos. Once na-disconnect tayo sa Diyos, papasok na spiritual death. Wala na. Wala ka ng excitement sa mga gawain. Wala ka ng excitement sa mga fellowship. Amen? Gusto ko lamang pong ulitin para maintindihan po natin yung gusto ko pong i-communicate po sa inyo. Brother, tanggalin mo yung saksakan. Dahan-dahan lang, baka ikaw yung makuryente. Unti-unting namamatay. Wala na. Dahil tinanggal yung saksakan sa source ng, di ba? Sa source ng kuryente, ng power. Amen? Ganyan ang mangyayari po sa atin. Apart from Him. Diyan po tayo, yan po yung magiging result. Wala na. Tigas na yung puso natin. Ayaw ko na magpunta ng Sunday service. Ayaw ko na makipagkwentuhan. Ayaw ko na makipag-usap sa mga brethren. Makipag-fellowship na kahit yaya kami ng yaya, tara magdangkin tayo. Hindi, ayaw ko. Libre naman namin. Nila pala. Nila. Amen? Pero, huwag ka mag-alala. May pag-asa ka pa. Once na ibinalik mo yung sarili mo, partner, pakisaksak ulit. Once na dinesisyonan mo ulit na manatili, mag-abide, mag-stay, to be present, to tarry, manatili sa Panginoon, meron ka ulit kapangyarihan. Amen? Naalala natin, Adam and Eve disobeyed God. Yun. Hindi naman natin subaybayan yung kanilang physical na kamatayan, pero spiritual, mga kapatid, namatay sila. Hindi na sila pinapasok doon sa Garden of Eden. No? Garden of Eden, ibig sabihin yung presence ng Panginoon. Because they choose. Pinili nila. Na huwag i-maintain yung kanilang relationships sa Diyos. Hallelujah! Apart from Him, apart from Christ, it leads to eternal separations from God. From God's presence. No? Eternal separation. For the wages of sin, for the wages of sin is death. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kasi pag naka-apart tayo, malayo tayo sa Diyos, iba't ibang uring mga kasalanan, temptation, yung ating may experience sa buhay, proven and tested na yan, mga kapatid. And then yung word na separation po doon, ibig sabihin po noon, may penalty. No? May punishment. Kasi hindi naman pwedeng ang kabayaran ng kasalanan, magpunta ka ng langit. Doesn't make sense. Kaya nga may Bible, pinaintindi sa atin na merong langit at merong impyer. No. Kaya ang kabayaran ng kamatayan, ay kasalanan, ay kamatayan. It's death, separation, punishment. Pagpatuloy kang nagkakasala. May kanta nga, alam mo ba kung saan ka pupunta? Magpatuloy ka sa... Ayan, ate. Sala. Kabisado ni ate, di ba? Praise God. Apart from Him, eternal separation from God, from God's presence. Hallelujah. Apart from Him,
Apart from Christ, it leads to wala. Walang kapayapaan. No peace. Apart from Him, it leads to a life of emptiness. Yung parang feeling mo na lagi na lang parang may kulang sa buhay mo. Araw-araw, ganun yung nararamdaman mo. Dissatisfaction. No? Di makontento. Lack of satisfaction. Pero in-encourage tayo, Psalms 23, di ba? The Lord is my shepherd. Anong susunod? I shall not want. Because the Lord is my shepherd. Pwede bang palagay sa screen ng mga kapatid? Pakibasa nga po, the Lord is my shepherd, and I shall not want. Wala akong ibang nanaisin. Kontento na ako sa aking Panginoon. Sabi ni King David. Hallelujah. Verse 2. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Man, pinipare, inaayos lahat ng Panginoon para sa atin, para hindi na tayo humiling pa ng iba. Para makahiga tayo sa maayos na higaan. Praise God, karamihan sa atin nakahiga sa kama. Amen. Sino mga nakahiga sa kama? Uratex. Blessing. Di ba? Bless na bless ka. Kasi yung mga iba, hanggang ngayon, matanda na, hindi pa rin nakakahiga sa tunay na kama. Pero kontento sila sa buhay nila. And He leads me beside the still waters. Amen? Verse 3, kapatid. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Verse 4. Yea, though I walk through the valley of the shadows of death, I will no fear. I will fear no evil. Anong sabi doon? Because for you are with me, God. Kasama ko yung Diyos. Amen? Dumaan man ako sa pagsubok ng yung dark valley. Yung valley kasi mga kapatid, yan yung nagre-represent ng mga pagsubok sa buhay. Na kahit dumaan ka sa pagsubok na yon, lagi mong tatandaan, God is with you. I will fear no evil. Hindi ako matatakot na kahit anong gustong gawin ng kaaway sa akin. Amen? Your rod and your staff, they comfort me. Verse 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Mga kapatid, ginawa ng Panginoon lahat yan para sa atin. How come na hindi tayo masatisfy sa Kanya? How come na yung buhay natin punong-puno pa rin ng emptiness? Na palaging may kailangan sa buhay? Na hindi makontento? May bagong smart TV yung kapitbahay, nakita mo, pinasok sa loob ng bahay, ikaw, kailangan ko rin yan. Kapatid, wala ka namang pambili, kaya magtiis ka. Malapit na birthday mo, wala kang paghanda, magtiis ka. Next year ka na lang maghanda. Hindi, dahil birthday mo na naman sa darating na araw, uutang ka naman para may pakain ka sa iba, wag na kumain, mag-fasting na lang. Basta walang utang. Kasi problema na, dadagdagan mo pa. Kaya mo naman magtiis. Amen? Alam niyo, nag-Robinson kami nung nakaraan, di ba?
Kailan tayo nag-Robinson, Pastor? Siyempre, namasyal din kami. Langan naman, kayo lang namamasyal. Tuesday. Then kumain kami nila Pastora, nila Kuya Kel doon. Fellowship lang. And then, maya-maya konti, itong mga tukso, ito madaming tukso doon eh. Di ba? Cellphone. Ayun, yun yung cellphone ko, di ba? No? Maya konti. Pasok kami sa CY7. CY7. Yun, CY7. Di ba, sir? Kuya Kel, no? Ayun, nag-inquire. Yung isang kapatiran, kumuha ng cellphone. Ako naman, yung sabi nung asawa ko, kuha ka na rin. Isip ko, nung kumuha ako dati, nagka-problema ako eh. Pero gusto ko. Di ba? Siyempre, yung flesh natin, gusto natin talaga. Gusto. Kasi bago eh. Lalo na pag nakita mo yung cellphone mo, pang-taxing na. Di ba? Hindi ko pa nga cellphone to kapatid ko eh. Niram ko lang. Di ba? Pero niisip ko maigi, men. Buti na lang, wala siyang ID. Pero pinag-isipan ko maigi, mga kapatid. Kasi kung kukuha ako nito, and then meron pa akong ganitong bagay sa buhay ko na kailangan kong tapusin, it doesn't make sense. Baka hindi lang, baka imbis na nabibless na ako ng Panginoon, ibababa pa ako. Kaya umuwi ako, alam mo dati, alam mo yung mga, kahit na nasa 30, 14 na tayo, pag hindi natin makuha isang bagay, nagtatantrum tayo. Namutin, di ba? Kaya ko naman yung bayaran monthly. Sa una, siguro. Di ba? Pero alam mo, nung umalis kami doon, hindi na ganun eh. Nung umalis kami doon, happy lang. Umuwi kami, masaya lang. Hindi na yung gaya ng dati, men. Talagang gustong-gusto kong kunin yun. Hindi eh. Tinuturuan tayo ng Panginoon na maging satisfied kung anong meron po tayo. Gumagana ba naman? Diba? Halimbawa lang mga kapatid. Sa lahat ng mga actions natin sa buhay, pag-isipan natin na maigi. Kasi hindi natin pag-iisipan yan mga kapatid. Siguro unang buwan, 2 buwan, kaya mo pa. After 3 months, tapos ka na. Nakaka-relate tayo? Oh, hindi kayo yun. Yung mga tag-ibang church yun. Amen? Naintindihan po natin? Tinuturuan tayo ng Panginoon na maging satisfy lang sa Kanya. And then, pag will ng Lord, bibigay niya yun. Alam mo kapatid, ito, wisdom to, no? Kung hindi mo naman kailangan, wag kang mag-strive para kunin yun. Kasi minsan, hindi yun kalooban ng Diyos, kalooban mo yun. Kaya ka nagkakaproblema. Kung kailangan mo maghintay ng 2033 para magkaroon ka, why not? Hindi, 2033. Ha? Sabi na wala na daw ako nun. Hindi, meron ka pa. O sige, 2032. Amen? Hindi, kailangan natin matutong magantay. Makontento ka kanong meron ka ngayon and then God will bless you. Kailangan mo lang gawin, man. Step up ka, raise up mo yung faith mo. Manitiwala ka sa Diyos. Man, maniwala ka sa akin, unti-unti magkakaliwanag yung buhay mo. Amen?
Naintindihan po natin? Last verse. Meron pang last verse, ano? Ayun, ganda. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Di ba? And I will dwell in the house of the Lord forever. But the requirement is, kailangan mo masatisfy sa Diyos. And then God will provide. Di mo alam, baka ngayon nagre-renta ka, 2033, may sarili ka ng bahay. Ang tagal. Yun ang problema sa atin. Ang tagal, pastor. Hindi tayo makaantay, kaya palagi tayo may problema. Ang tagal naman, pastor. Gusto ko na magkaroon ng sasakyan. Hindi nga kaya eh. Pero kaya ng Diyos. Amen? Kailangan mo lang matutong mag-antay, magpasensya. Dami nung sinabi. Lahat tama. Makontento. Kinanta natin, Christ is enough. Kailangan mo lang mag-decide na sumunod sa Kanya. Amen? Kasi kailangan mong i-challenge yung sarili mo rin, i-test yung sarili mo, kapatid. No? Na ikaw na palaging mainipin. No? Mainipin ka masyado, kaya mamaya konti, complain ka ng complain. Diba? Kung marunong ka magantay, yes Lord, 2033, Lord, yan yung target, magkakaroon ako ng yung gusto kong sasakyan, yung BYD. Yeah? Hybrid, di ba? Hybrid. Di ba? Malay mo, maganda yung performance natin, si Lord agad-agad magbigay. Di ba? Pero yun yung target, 2033. Ano nyo yun? Subaybayan nyo. Amen? Kasi makakasakay kayo lahat doon. Ano na? Oh, driver na ng bus. Hala. Naman ni sister, pag-pray mo naman. Negative ka naman masyado, sis. Ibis na ipag-pray mo si pastor mo, Lord, bless mo naman si pastor na ito. Nababasa yan tuwing umuulan, punta ng church, maaga pa naman siya palagi. Big bus. Oh, makaano na tayo, makasundo na tayo doon sa mga iskinita pag may bus tayo. Hindi, L300. Diba? Kailangan nyo magpunta ng prayer meeting. Diba? Para sama-sama natin ipag-pray. Diba? Kasi kung panay pangarap lang tayo, hindi naman tayo nagnanalangin, wala. Ano yung faith without works is dead. Amen? Kung may gusto ka sa buhay, be specific, and then manalangin ka, pumunta ka ng prayer meeting, pastor, brother, ipag-pray mo akong ganito, man, kailangan ko ng ganito. Ay, pag-pray natin. Pag hindi agad dumating, pasensya ka, di ba? Pag dumating agad, praise the Lord. Pero kung hindi, baka hindi kalooban ng Panginoon yun para sa'yo. Kailangan mo tanggapin. Amen? Hindi dahil hindi kalooban ng Panginoon sa inyo, matatapos na yung buhay mo, hindi. Move forward. Huwag kang maging emotional. Lord, hindi ko man makuha to, I will still follow you. Praise God. Apart from Christ, no, constant struggle yan, mga kapatid. No? Apart from Jesus Christ, walang purpose. Walang purpose. Apart from Him, no hope. Walang pag-asa. Apart from Christ, ito,
Totoo to. It can lead to a suicidal thought. Apart from Him, it leads to a suicidal thought. Totoo to. Apart from Him, there will be a negative consequences. Hindi magandang resulta. Pag malayo, dinisconnect natin yung sarili natin sa Diyos. Naunawa natin? Ayaw natin mangyari yon sa atin. Malayo ko sa Kanya, mamaya konti because of anxiety, worries, because you are not kontento sa mga bagay-bagay na meron ka, may worry ka na, yun, ganito, dadating na yan, mag-end na yan sa depression, mamaya dahil sa depression, mag-decide ka ng magpakamatay. Walang pinipili yun, mga kapatid, even Christians, mga kapatid. Non-Christians, walang pinipili po yun. Amen? Malayo ka sa Diyos. Ganon yung mararanasan mo sa buhay. Kaya kung meron ka nung mga yon, worries, anxieties, depression, man, may power kang bitawan yon. Amen? At bumalik ka sa una mong pag-ibig. Jesus Christ. Hallelujah! Praise God. Point number 3. Those who abide in Him will bear much fruit. Those who abide in Him will bear much fruit. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. Binasa natin kanina, for without me, you can do nothing. So, yung point number 3 po natin, isulat nyo na lang, those who abide in Him will bear much fruit. Totoo po yun. Amen? Ang buhay natin, alive, connected to, and sustained by Jesus Christ, sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod, will produce positive and impactful results, mga kapatid. No? Ano yung mga resulta na yon? Ano yung mapuproduce natin? Pag-aabide, pananatili, pag-stay, pag-dwell, tarry, to be present, meno. Ano yon? Ano yung resulta, mga kapatid? The fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit. Ano yun? Siyam. Di ba? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yan yung resulta ng pag-aabide, pananatili mo ay Kristo, mga kapatid. At yung mga yan, kailangan pong umusbong po sa atin. Magbunga sa atin. Makita po sa atin. Love. Amen? The unconditional love of Christ sa ating mga buhay. Amen? Ang Greek word nun, mga kapatid, agape. Sino nakakaalam nun? Agape. Ibig sabihin, love that is affection or benevolence. Okay? The word affection, yan yung a feeling of liking and caring for someone or something. Halimbawa, ikaw o ako, meron tayong malalim na affection o love for our parents. Tama? May kahit na
marami sa atin masama. Yung mga magulang, mga iba, mabubuti talaga, pero nandoon pa rin yung pag-ibig. Amen? And ang ibig sabihin pa nito, yung affection, you just care for someone and you give them best possible support you can to help them to do good in their life. Amen? Napapansin mo yung sarili mo kung kakaroon ka na ng fruits, na kahit na anong gawin sa inyo ng tao, minamahal nyo pa rin sila. Gusto nyo pa rin yung best para sa kanila. Diba? Kasi yung ganun yung Diyos po natin eh. Gusto niya palagi yung best po natin, best po para sa atin. Kaya minsan pinapagalitan tayo ng Diyos. Kayong mga magulang, bakit nyo pinapagalitan ng inyong mga anak? Because you want the best for them. Ang problema lang ay yung mga kabataan, hindi na nila maintindihan yon. Sila pa yung mas matapang. Pero dadating yung time na sila rin magkakaroon ng sariling pamilya. Ang gusto mo lang sa kanila yung best para sa kanila. Same sa ating Panginoon. That's love. Amen? Yung benevolence, gusto ko lang i-emphasize ito mga kapatid, no? Kaya para magpapatuloy pa rin tayo. Desire to do good to others. Yan yung goodwill. Yung charitableness. To be filled with benevolence toward one's fellowship creature, an act of kindness and charitable gifts. No? So, ang ibig sabihin po niyan, yung benevolent, na isulat po dito at na-research po natin, comes from the Latin bene. Ibig sabihin po nun, well. And yung word na volent, from a verb meaning to wish. So, ibig sabihin niya, a benevolent society is a charity group organized to serve a community through programs, sponsorships, and donations. In other translation, love is called charity. No? Yan po yung ibig sabihin niya sa mga ibang mga language. So, benevolence. Palaging dinidesire, ninanais na mabuti para sa iba. Dinidesire niyo ba yon? O kayong palaging nagka-curse ng iba? Diba? Naintindihan po natin, imbes na maging masaya ka dahil sila ay nabibless, ikaw may konti, man. Diba? Wala yan, hindi. Maging masaya ka, be good to others. Kasi yun yung second commandments po sa atin, to love one another. Amen po? Love your neighbor as you love yourself. Pero paano ka matututo? Mahalin yung kapwa mo kung hindi mo naman tunay na mahal yung Diyos. Kaya sabi nga, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, with all your understanding. Yun, mga kapatid. Kaya seek the Lord in your life. Seek His presence. Doon tayo matututo, mga kapatid, to love people. Amen? Upang magkaroon din ng joy and peace. Yung tatlo na yun, mga kapatid, galing sa Panginoon at yun din yung ating ipapakita. Amen? Mag-grow ka dyan sa pagmamahal. Mag-grow ka sa kagalakan. Mag-grow ka sa peace, shalom. Amen? And then yung patience, kindness, goodness, ipakita mo yan sa iba. Kung wala ka pa niyan, mga kapatid, tanungin mo yung sarili mo. Baka kailangan mo pa ng pruning. Amen? Wala tayong patience minsan. No? Makat lang tayo dyan sa daan para na tayong mga tiger. Di ba? Maunahan lang tayo sa pila. Nabaybayaga dito yun, ninunanak pa ito dyan eh. Di ba? Tumpagsan. Di ba? Imbes na, na-bless mo yung tao, na-curse mo yung tao. Kasi itong tatlong, yung susunod na tatlo, di ba? Yung love, joy, peace, yung, kung intindi natin, patience, kindness, goodness, para sa iba to eh, para sa mga tao to eh. Na sa atin manggagaling. Na kailangan mamunga sa atin ito. Amen? Kindness. Di ba? Sino yung very kind po sa atin? Di ba? May makita ka dyan nangangailangan. May kwento ko sa inyo, mga kapatid. No? Hindi ko alam kung nakwento ko na ito sa inyo. May isang araw na nagpunta ko ng Save More. I think 300 pesos lang yung pera ko noon eh.
inutusan ako ni Cherry bumili ng isang pirasong chicken breast. No, and then may nakita ako doon sa loob na babae, may anak, parang mga parang mga namamalimos, pero mas marami pang binili sa akin manok. Pero nadurog yung puso ko kasi yung anak niya kumuha ng chips. Di ba? Kasi may anak din ako eh. Kumuha ng chips, and then sabi nung nanay, ibalik mo yan, wala tayong pambayad. Alam mo, ginawa ko mga kapatid, hindi siya pagmamayabang, not knowing her na babayaran yung mga binili niya. Ay, binayaran ko yung tinanong ko muna, siyempre, kasi baka kulang yung pera ko eh. Di ba? 300 lang eh. Di ba? Saktong-sakto. Pag binigyan ako pera, Cherry, sakto lang eh. Kaya pag binigyan ko, sakto lang rin. Ngayon, nagtinginan yung mga mag-asawa. Ngayon, binayaran ko yun. Binayaran ko yung kanyang bill doon sa Save More. I think 100 plus something. No? And binili namin yung chips ng bata. Kasi natuwa ako kasi, alam mo, matutuwa ka pag yung bata, minsan may gustong-gusto nila, mabibili mo, hindi naman mahal, di ba? May ilang peso lang naman, di ba? Why not, di ba? So yun, and wala akong pinagsabihan. Wala akong pinagsabihan na kahit kanino, sa kindness na yun. Ngayon pa lang. No, and I think naikwento ko na rin sa mga iba sa inyo. And then dumating yung after 2 weeks, kumain naman kami sa Grumpy Joe, buong family. Maliit pa si Kokoy dati. Mga ganyan, kaliit si Kokoy. No? Mas malaki ng konti dyan. Kain kami doon. And, ang hirap. Buhat-buhat niya yung baby, iyak ng iyak, hindi makakain, mamaya konti, syempre, kailangan niyang kumain, buhatin ko naman yung baby, iyak ng iyak. Diba? Sino may mga anak? Na-experience yung mga anak na iyak ng iyak? Diba? Manangit. Diba? Unless na agsangit ka, paltikam ka tagos. Diba? Ganun eh. Diba? Ngayon, ang bill namin, nasa 3,000. Diba? Kasi na-bless din kami ng brother-in-law ko umuwi, galing Canada. Na-bless niya kami, sabi niya, kain kayo sa labas. Alam mo kasi pag binigyan kami, intended talaga, kain talaga eh. Kasi dapat pag binigyan ka ng isang bagay, intended sa ganitong bagay, ganun, doon mo gamitin. Lakas ng amin na yun ah. Naintindihan mo? No? Naintindihan natin? Pag binigyan ka ganito, sige, labas kayo para magkaroon kayo ng fellowship. Maganda rin, kain kayo sa labas, no? Kasi alam namin na hindi kayo kumakain. Kala nyo lang. Kala nyo lang yun. Di ba? Naintindihan natin? Intended sa pagkain, sige, kain. Pero, alam mo, ang nakakagulat, nung magbabayad, kinuha na namin yung bill namin. Sabi nung nagbigay sa amin, nung lumapit sa amin, na magbibigay sana ng bill, Sir, bayad na po yung bill ninyo. 3,000? Mahigit? Kasi alam mo naman kayo, lakas kami kumain, kahit dalawa lang kami ni Cherry. Sabihin ko na yung totoo sa inyo. Di ba? Kita naman eh. Di ba? Ang hirap magsinungaling dito. Di ba? Gumanon yung biglang kumulob, nahiwa si Pastor Nathan. Di ba? Intindihan natin. And then, may nagbayad sa amin. Wala naman kaming kakilala doon. Tinitignan ko nga, wala kaming kakilala dito, mga kapatid. Wala talaga, zero. And then, nung lumabas na kami, kasi kakilala ko yung nasa labas na susulat ng mga papasok doon. Ngayon, ganun na sa Grumpy Joe eh. Susulat yung pangalan mo sa labas. Sabi niya, hindi kami nagbayad ng bill. May nagbayad daw ng bill sa amin. Oo, sir, may nagbayad yung mga unang lumabas. Ano yun? Galing US. Galing US. Praise God, bakit kaya? Diba? Yung tanong ko, bakit kaya? And then, naalala ko, yung maliit na bagay na itinulong ko sa tao, malaki yung kapalit. Naintindihan natin? Kaya mga kapatid, kung may pagkakataon ka na tumulong, bukal sa puso, at nilagay ng Panginoon sa puso mo, huwag kang mag-atubili,
tulungan mo. Kasi we're not asking for anything na result or balik sa atin, pero God knows. Alam ng Diyos. Hindi natutulog yung Diyos. Siya yung kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaya maliit na kindness, mga kapatid. Alam mo, kaya hindi tayo minsan nabiblis kasi masyado tayong greedy. Kikita na nga natin, kailangan ng kapatiran natin. 5 piso lang, kina. Di ba? Marami pa sa atin, bawal sa bawal na ng DSWD yan. Bawal na magbigay. Masakit pa magbigay ng 5 piso, 10 piso. Nakamutan. Di ba? Yung widow nga binigay na kahit ilang sentimo nilang sa Diyos, di ba? Because of his faith, nagtiwala siya sa Diyos. Ganun. Kasi ito patience, kindness, goodness. Alam nga naman, sayo ka lang maging kind palagi. No, gusto mo bili mo kasi kindness ka, ibibili mo to sa sarili mo. Di ba? Kasi kind ka, sa'yo din. Di ba? Kindness ka sa iba eh. Di ba? Intindihan natin. Kailangan yung pasensya, palagi nga lang pasensya sa sarili mo. Pasensya ka sa iba. Di ba? Yung last na 3, faithfulness, di ba? Gentleness and self-control. Yan. Sa'yo yan. Yung faithfulness, sa'yo yan. Kailangan maging faithful. Punta ako ng church every Sunday kasi faithful ako. Di ba? Self-control. Kailangan mag-self-control. Gusto ko na cellphone. Yung cellphone ko pang touching namin. Hindi. Self-control. Di ba? Ito natin. Yung iba sa atin, mga kalalakihan, mga ganito. Di ba? Nakakita ng, maganda-ganda. Di ba? Totoo, reality, mga kapatid. Paalala lang sa inyong lahat. No? Lalo sa may mga asawa. Kita ng mga magaganda, yan na. Walang pasensya, walang self-control sa sarili. Hindi. Self-control is applicable to everything. Same as sa mga kababaihan din. Lahat po tayo, we need self-control. Kasi kung walang self-control, mga kapatid, wala na. Di ba? Naiintindihan natin? Amen. Praise God. Kailangan natin maging Christ-like. Hindi man yung si Jesus mismo, but His goodness and His kindness, His characters. Amen? And we need to have a positive influence on others. No? Gusto ba natin yan? Meron tayong mga magandang impluensya sa iba? Yung dati wala kang magandang impluensya, ngayon baguhin mo na. Because you need to abide with Christ. No? Alam mo, nakakalungkot mga kapatid, about sa influence. Malapit na po tayo matapos. No? Amen. Self-control. Kailangan self-control. Sabi nga doon sa pinag-aralan natin, to stay. That tarry, I will not let you go unless you bless me. Kasi meron pa tayo pang 4 na puntos 5 pa ata to. Bless na. Tuloy ulit natin next Sunday nga ron. Okay, hindi. Pero ito mga kapatid, totoo. Magandang palaisipan sa atin. Nakakalungkot lang. May mga nababasa tayong mga post sa FB. Totoo, Facebook, no? Na ganito. Sabihin nila, ako na may nabasa minsan eh.
nung kaibigan ko rin, sinulat niya doon sa feeds niya, sabi niya, di ba tayo may mga bio sa profile picture natin? Sa profile natin, I mean. No? And then yung sa bio natin, merong mga Bible verses. No? Yung point nung taong nagsabi nun, may verses doon sa bio niya, pero sa totoong buhay, masama naman yung ugali niya. Masakit, no? Sabihin ko nga sa responso, hindi naman lahat po. Pero wag na lang. Di ba? Kailangan ko na lang evaluate yung sarili ko. Nagba-Bible pa naman ako, nag-church pa naman ako. Di ba? Nag-church pa naman, ibig sabihin, kailangan may transformation. Ayaw natin pagdating ng araw, sabihin sa atin, may verses, kaya naman ng ugali. Mas mahal naman ng bunganga. Di ba? Naintindihan natin. Pero hindi kayo yun. Sa iba siguro. Naintindihan natin? No? Kaya minsan walang sumusunod eh. Walang naniniwala eh. No? Because of our example. Masakit man, totoo ito mga kapatid. Kaya nga, ang topic natin, living a fruitful life. Kasi we are focusing to others din. And because you are fruitful, nagbubunga ka, alam mo yung bunga mga kapatid, yung bunga para rin yan doon sa may-ari ng farm. Sino yung may-ari ng farm? Diba? To connect that in spiritual sense, yung God. Our Father in heaven, the vine dresser. Amen? Hallelujah! So, pag-isipan natin may iyan mga kapatid. Last point. Remaining in Him and His Word allows for answered prayer and spiritual growth. Remaining in Him and His Word allows for answered prayer and spiritual growth. Verse 7, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Amen? Kapag ang mga mananampalataya, sabihin mo nga kapag ang mananampalataya, ako ito, ay nananatili kay Kristo at sa kanyang mga salita, sila ay mas nagiging align sa mga kagustuhan at layunin ni Kristo. Nangangahulugan ito na ang kanilang mga panalangin ay mas naaayon sa kanyang kalooban. Amen? 1 John chapter 5 verse 14. Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, di ba? He hears us. Papakinggan niya tayo kung according kalooban ng Panginoon. Kaya you need to make sure yung mga prayer po natin, yung mga actions po natin is aligned according to God's will. And God will hear us. No? And His Word, yung salita niya, will lead us to spiritual growth. No? Ang pananatili kay Kristo at sa kanyang salita ay nagbibigay nourishment, no? Sa ating mga kaluluwa. Sa ating mga spiritual life. At ito ang nagiging dahilan upang madala tayo sa spiritual na paglago at isang mas malakas at mas matatag na pananampalataya. At ang salita ng Diyos ay nagbibigay rin ito ng karunungan, wisdom. Di ba sabi sa Bible, kung sino sa inyo nangangailangan ng wisdom, karunungan, kanino kayo lumapit? Sa Diyos. No? Lakas. Kailangan natin ng lakas. Huwag pigsa kasi baka may Tagalog sa atin dito. Ayaw natin ng pigsa. Di ba? At kagalakan habang lumalago tayo sa pananampalataya at pagkaunawa sa katotohanan at kalooban ng Diyos. Hallelujah!
So last verses po natin. John 8:31 and 32. Then Jesus said to those Jews who believe Him, if you abide, meno, in my word, manatili sa aking mga salita, to stay in my word. Sabi ni Jesus, you are my, sabi natin, disciples indeed, mga alagad, mga followers ni Jesus. And 32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Sa pamamagitan ng pag-a-abide sa kanyang salita. John chapter 12 verse 46, I have come as a light into the world, that whoever believes in me should not abide in the darkness, in darkness. No? Ibig sabihin, to abide in the light kay Kristo, yan, marirelease tayo from darkness. Kasi nag-abide tayo kay Kristo. Amen? No, John 14 verse 16, and I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. That's the Holy Spirit. Nasa atin yung Holy Spirit. Amen? Ibig sabihin yan, to abide in the Spirit of Christ, merong comfort. Hallelujah. John 15 verse 9, as the Father loved me, I also love you. Abide in my love. May mga abide, no? So, ibig sabihin, to abide in the love of Christ, to be loved. No? Kaya, sa umagang ito, I would like to invite everyone to stand up, mga kapatid. And I know it's a little bit late na ulit. 12 pa lang pala. Amen. So church, the challenge is maintain your relationship with Jesus. Maintain mo yung relationship mo kay Kristo. Huwag mong isipin na ma-disconnect po sa Kanya. Kasi napag-usapan natin yung mga resulta, consequences, if you apart from Christ. Mula sa Kanya. Amen? If you live in Christ, you are under His governance. Yun yung gusto po natin. Amen? Renounce all self-sufficiency. Renounce yan lahat, mga kapatid. Tandaan mo to, hindi mo kayang mag-isa. You need God. Kailangan mo yung Diyos. Yung mindset na kaya kong alagaan yung sarili ko. Yung mindset na kaya kong maging masaya mag-isa. Yung mindset na kaya kong solusyonan ng aking problema. At hindi ko kailangan ng iba. Hindi totoo yun. Hindi natin kaya mag-isa. Iniisip lang natin kaya mag-isa because of our pride. Pinipili natin buhatin yung mga sarili nating mga pasanin na hindi naman talaga natin kaya. Kung ikaw yung taong pinipili na yung buhatin yung sarili mo mga pasanin, mga kapatid, mapapagod ka. Maniwala ka sa akin. Dadating yung time na mapapagod ka. Kasi hindi mo kaya. You need God in your life. Maaring kaya mo sa umpisa. Pero proven and tested, hanggang sa umpisa lang yan. Sa madaling sabi, hindi natin kaya mag-isa. Kailangan mo yung Diyos. At nakikita mo yung mga taong nasa paligid mo ngayon,
Yan yung mga kailangan mong healthy community, mga kapatid. Amen? Sabi niya, lumapit kayo sa akin, mga nabibigatan sa buhay, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Rest. Dumating ako sa buhay ko na kaya ko, alam ko kaya ko, pero sa totoo lang hindi ko kaya. I need people. I need God. I need accountability. I need healthy people surrounding me. Kasi mag-isa mo lang, mga kapatid, malalaglag ka. Kailangan mo yung komunidad na ito. The church. Amen? Abide in Jesus whatever the cost. Maging matatag tayo. Be steadfast. Isaiah chapter 26 verse 3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Trust in the Lord forever. For the Lord Himself is the rock, eternal. Hallelujah. Kung sino po sa inyo nagdadalawang isip sa inyong mga belief, sa inyong pananampalataya sa Panginoon, I would like to invite you dito sa harap. If you want to reconnect yourself sa Panginoon, because feeling mo na disconnect ka sa Kanya na ilang mga taon, ilang mga buwan, maybe this is the time, mga kapatid, to make a decision, to move forward, at piliin lumago sa ating Panginoon. Because He is the source of power. He is the source of everything. All we need. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Come on, let's just stay and respect with reverence with God this morning. God is here. God is here. Or let's just sing a song. Kung di mamalagi sa piling mo, aming Ama. Lord, wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Wala nang manaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Oh, Lord Jesus, wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo.
kaligayahan nakamit sa piling mo. Kapayapaan mo, Jesus, kapayapaan nagmumula sa'yo. Kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Come on, just keep singing so bago mo ito. Just worship the Lord. Just worship the Lord. I know it's a little bit late, but just worship God. We need to endure. We need to endure. We need to endure our hungriness in food. But to be hunger and thirst for righteousness. Hallelujah. Wala nang Yes, Lord Father, in the name of Jesus, Lord God.
kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Amen. Praise God. Let's pray. Heavenly Father, Lord, we thank you sa time na binigay niyo po muli sa amin, Panginoon. Salamat sa ilang oras po na ito, O God, na kami po ay naturuan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. At itong mga itinuturo niyo po sa amin, Lord God, ay para rin sa amin, Panginoon. At upang mas maging effective, Lord God, na influential, Lord God, towards others, Panginoon. And what matters most, Panginoon, itong mga prutas na ito, Lord God, it all belongs to you, Father. It all belongs to you, God. So, Lord, we glorify you. Lord, we honor you, Panginoon. Lord, tuloy mo, Panginoon Diyos, yung mga plano mo sa bawat buhay po ng bawat isa. Gamitin niyo po yung bawat isa to win others, Lord God, to Christ, Panginoon. Lord, salamat po sa araw po na ito. Hindi lang po kami sa araw po na ito mananatili o mag-a-abide sa iyo, Lord. O Lord, araw-araw, Lord God, kami po'y mananatili po sa iyo, Panginoon. Gaya nung nangyari kay Jacob, Panginoon, I will not let you go unless you bless me. Bless me, Lord God, ng iyong mga salita, ng mga kapahayagan na mula sa iyo, Panginoon. Same sa mga kapatiran kong narito ngayon, Panginoon. Ingatan niyo po yung bawat isa. Lord, na patuloy na magkaroon ng katagumpayan yung bawat buhay po ng bawat isa. Because you, meron ka, Panginoon, sa amin. At ikaw ay nasa amin, Panginoon Diyos. Salamat po sa araw po na ito. We bless your name. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise God.